Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video update part 2 Kawasaki CT-100 kung saan ito nagkaroon ng ingay sa kanyang timing chain. Meron na siyang ibang kaso guys, no? Ito yung pagkaroon ng puting usok sa kanyang muffler. Yun no, nakabili na tayo ng bagong timing chain. Yan po ay Urig. Wow! At ito naman ang kanyang naunang timing chain. So yan po guys, ang kanyang naunang timing chain. Yan po ay ating papalitan. Ngayon naman kung bakit natin siya binaklas ang kanyang black at saka tinap overall kasi nga guys ito ay nagkaroon ng gas-gas ang kanyang liner. So tapos na natin siyang maparibor at ito ang kanyang bagong piston at saka ang kanyang bagong liner guys. Yun no. So kunin na natin ang kanyang piston para masilip natin ng klaro ang kanyang liner. Ito lang ay bagong problema sa motor rebosing guys no. Ito yung pagkaroon ng puting usok sa kanyang tambutso. So nakita nyo ba oil na yan sa ibabaw ng kanyang piston? So palatandaan niya guys na nagkaroon na talaga ng penetration ng oil sa kanyang liner. Kaya nagkaroon na siya ng puting usok. Ang trabaho ni Busing guys ay food panda rin. Klarong klaro, halos ilang oras lang pahinga ng kanyang motor. Kung pagmasdan mo ang kanyang liner is napakakintab pa guys no. Pero may part sa liner na yan is marami siyang guhit o hairlines guys. Meron pang isang bahagi dyan na malaki ang guhit na nangyari sa kanyang liner. Yan o, yung araw na yan. Sigurado nga dyan lumalabas o penetrate ang oil sa kanyang piston. So tanggalin mo natin ang kanyang piston na bago guys. So ito po yung bagong piston niya. Yan po ay 0.25. Ibig sabihin, first pa lang na-rebore ang kanyang cylinder block. Ito naman ang box ng kanyang piston. Yan o. Ang brand na gamit natin guys ay Gibeon 0.25. So ito naman ang itsura ng kanyang liner pagkatapos natin siyang maparibor. Napakakintab, napakaswabe, parang brand new tingnan. Yun no. Tapos ko na mapasilip sa inyo guys ang problema ng kanyang black. At naparibor na natin siya. So ito na naman ang gagawin natin. Bubuksan natin ang bagong timing chain niya para makumpara na natin ang sitwasyon ng una at bagong timing chain na nabili natin. Kung mayroon ba itong pagkakaiba guys. Okay. Nalimutan ko ang presyo ng original na timing chain guys kasi si Busing mismo ang bumili niyan. Maya guys, meron tayong part sa ating video kung saan bibilangin natin ang haba o sukat ng ating timing chain. Para meron din kayong ideya kung ano ang haba ng ating timing chain. So ito yung bago natin guys. Kulay itim siya no. At ito naman ang kanyang original na timing chain. So ang gawin natin para makita natin ang sitwasyon kung meron mo silang paglawlaw, pagbitay, ay kailangan kuha tayo ng maliit na flat screw at itabi natin ang dalawang timing chain na naka-align. So dapat nakatabi ang dalawang yan guys ha. Tapos doon sa ibaba na part ng ating dalawang timing chain, doon natin siya titingnan ang kanyang pagkakaiba. Pag ang motor ay gamit na gamit talaga guys, ito talaga ang magkaroon ng problema no, ang kanyang timing chain. Magkaroon na ito ng pagbitay o paghaba. So yun o, klarong klaro. Mas mataas yung una kaysa sa bago. Oh, no! Confirm guys na meron na talagang problema ang kanyang timing chain. Kaya nagkaroon na siya ng ingay no. So yan po ang paraan kung paano natin malaman na dapat lang palitan ang timing chain o hindi. Yun no. Diba? Kahit maliit lang ang distansya guys, malaki na po ang ingay na may bibigay ng timing chain na iyan. Ngayon, ang next natin gawin ay ikakabit na natin siya. So before tinakabit ang ating bagong timing chain guys, ay lagyan mo siya ng kaunting oil no, para meron na siyang lubrication. Para pag andar ng motor ay automatic hindi na siya mag-iingay at nagkaroon na siya ng pampadulas. Ayan no. Ang next naman itong gawin guys, pagkatapos nyan is kukuha tayo ng wire. So ipapasok natin yan sa kaloob ng kanyang cylinder head at saka cylinder block. Ang gagawin natin guys ay hihilain natin ang ating timing chain paitaas. So doon natin sa ilalim tatalian ang ating timing chain.
So, yan po mga sikretong malapit natin guys. Para hindi tayo mahirapan pang ipasok ang ating timing chain. Sa parang yan ay mahihila natin siya pataas ng dahan-dahan. Pasensya na guys, hindi ko napakita sa inyo kung paano i-assemble ang block at saka piston at saka head kasi ang content lang natin guys ay kung paano ayusin ang kanyang timing chain o paano magpalit ng timing chain. Meron na tayong upload sa ating YouTube channel kung paano mag-top overhaul ng Bajaj City 100. Marami na tayong video nito guys. Kaya lang, ang pinaka-focus talaga natin ngayon is actual na tunog ng kanyang timing chain at kung paano ito ayusin. So yun, ipasok na natin ang ating timing chain sa itaas. At kailangan ilagay natin siya sa kanyang sprocket sa kanyang crankshaft. Next natin gawin guys ay takpan natin ang butas sa ilalim. Ang purpose niyan, kung sakaling makakabit tayo ng bolt sa ating tensioner chain guide, ay hindi siya mahulog sa butas na iyan. So tinanggal ko ang kanyang chain guide guys para yung timing chain is meron siyang allowance at para makagalaw sa loob ng kanyang crankshaft sprocket. So kapag nilagay natin sa tamang posisyon, pwede natin lagyan ng bolt ang kanyang tensioner chain guide na nakapabor sa kanyang tensioner tosser. So yan, huwag mo natin siyang higpitan. Ang gagamitin natin paghigpit niyan ay ating impact wrench na mano-mano. Next, ilagay na natin ang kanyang plate sa ibaba na bahagi ng kanyang timing chain. Ang purpose niyan ay para hindi mahulog rekta ang timing chain kung sakaling mabibitawan natin siya galing sa itaas. Para sa pangsangga guys. Yung plate na yan. So, higpitan natin siya gamit ang star screw na malaki. So, kapag nakompleto na ang 4 na bolt sa kanyang dalawang chain guide at saka dalawang sa plate, pwede natin siyang i-final gamit ang ating impact wrench. At kung ikaw ay bago pa sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At kung sa Facebook page mo ito ng panood, ay pakipalo na rin. Maraming salamat. Tapos natin siyang ma-impact, no? Yung nilagyan ng kunya at yung arrow niyan dapat ay naka-align. At the same time, yung camshaft natin, yung kanala niyan is nakaposisyon sa itaas. Okay na ang ating timing chain sa ibaba na bahagi. Next naman, ikabit na natin ang ating camshaft sprocket sa ating camshaft. So yung guhit na yan guys, yan po ang kanyang timing mark, no? Yan po ay nakaposisyon sa itaas. So yan po ang kanyang timing mark. Ilagay natin siya sa kanyang timing chain. So i-adjust lang natin kapag tumama yung tamang posisyon ng ating timing mark. Sikotin lang natin gamit ang flat screw guys. So para namang kanal sa kanyang camshaft sprocket guys, is meron rin guide yan. Tutugma din yan sa ating timing. Itong video na ito ay malaking tulong sa mga nagpaplanong mag-DIY, planong magsusubok, magpalit ng timing chain o mag-DIY. So yan, nakabit natin ang kanyang sprocket at check nyo ang kanyang timing mark kung tama ba. So yan po ang palatandaan guys ha. Kasi kapag tumama ang ating timing, one click ang ating motor at aandar agad. So dito naman yung kunya at yung arrow na yan na tinuro guys, dapat nag-coincide ang dalawang yan. Importante pagpatuloy ang ating trabaho ay bibilangin na natin ang kanyang timing chain. Sa ating timing chain is meron siyang isang ngipin. Sa ngipin is meron siyang dalawang mata. Kapag itinapat natin ang dalawang ngipin, ay maging 4 na kanyang mata. At ang pagbilang natin ito ay by 1. Saka natin ito times ng 4 para makuha natin ang kanyang haba. Kaya bilangin na natin siya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ibig sabihin guys, dito po ang haba ng timing chain ng ating Kawasaki Bajaj City 100. Tapos at time natin siya ng 4, ang magiging resulta ay magiging 88. 88 po ang haba ng timing chain ng ating motor guys. Tandaan nyo lang kung ano ang kanyang sukat para kung sakaling bibili kayo sa mga motor shop. Okay. So next natin gawin ay ikakabit na natin ang ating tensioner tosser. So yung tosser natin ay nakatulak pa pataas, saka natin i-release yan pag once makabit na natin ang ating dalawang bolt.
So, higpitan na natin. Tapos, release natin is pa counterclockwise, guys. So, kapag tapos natin siyang ma-release, i-check na natin ang sitwasyon ng ating timing chain kung pareha ba nung una na maluwag sa ibabaw at saka sa ilalim. Kung mahigpit naman siya, ibig sabihin goods na goods ang timing chain natin. Okay. So, check natin. Yun guys, oh. Napaka-straight. Walang kalog-alog, oh. Napakatigas. Goods na goods ang kanyang timing chain. Sa baba naman is, yung dati is gumagalaw, no? Masisikwat natin siya. Ngayon, goods na guys. Ano? Hindi na siya gumagalaw. Since okay na ang ating timing chain, ang next natin gawin guys ay takpan na natin ang toaster natin. Kapag okay na ang toaster, at next natin gawin ay ibalik na natin ang kanyang backplate ng kanyang stator. So, ang gagawin natin dyan, ilalagay na natin ang kanyang tatlong alin na bolt at pati na rin ang kanyang neutral indicator. Basta tandaan nyo lang ang trabaho nyo guys para hindi kayo malito kung sakaling kayo ay nagpaplanong magbaklas sa inyong motorsiklo. Kung ano ang pinakauna nyo binaklas, yun din ang pinakahuli nyong ibalik. Okay. So, nalagay natin ang kanyang neutral indicator at saka ang kanyang rubber. Ilagay natin ang kanyang tatlong alin na bolt. Ang plano talaga ni Bossing guys ay magpapalit ng bagong black set, no? Nag-try na kami yung mag-contact sa seller o nagbibenta ng black set. Kaya lang walang available next month pa daw. Kaya napilitan tayong iparibor ang kanyang motor. Since okay naman ang rebor pero parang pang temporary permanent lang. Depende na rin kung paano nyo i-maintain ang oil o magpapalit kayo ng oil. So nakabit na natin ang kanyang kunya. Next naman ang kanyang magneto. I-show nyo lang guys na pumasok yung kunya sa loob ng guide ng ating magneto para hindi ito magka-aberya o magluko-luko yung kuryente ng ating spark plug. So yun, review natin ang kanyang timing. Pag okay na, lagyan na natin ang kanyang washer. Pagkatapos ng washer, yung nut. Tapos higpitan natin gamit ang ating air gun. Ngayon, i-double check natin ang timing mark ng ating cam sprocket. At the same time, ang timing mark ng ating magneto. Pag okay na, ilagay na natin ang kanyang bolt para mahigpitan na natin. So yun guys, tapos natin mahigpitan ang kanyang bolt ng kanyang cam sprocket. Ilagay na natin ang kanyang stator gasket. Pagkatapos, ilagay natin ang kanyang crankcase. So, ang ginamit natin na base gasket at saka gasket ng kanyang stator guys, yan po ay original, no? Lahat po yan ay binili ko sa mismong nagbibenta ng mga Kawasaki parts. Lahat ng mga bolt na tinanggal natin, ibalik na natin guys. May dalawang mataas at ang iba dyan is mga maikli na. Yung dalawang mataas is nakapabor sa may dowel, no, ng ating crankcase. Kapag okay na ang ating crankcase, next naman, yung pinakahuli natin na takpan sa kanyang makina ay ang kanyang sprocket ng kanyang camshaft. So yun, goods na kanyang timing, mahigpit na. So takpan na natin siya guys. Ito na lang kulang, no, para mapaandar natin ang kanyang motor. Yun, higpitan natin. Nabuo na natin ang kanyang makina guys. So malapit na tayo sa katotohanan kung magiging successful ba ang ating pagpalit ng clutch lining at the same time ang pag-rebore ng kanyang cylinder block. Okay.
So yun, kompleto na siya. Ang next natin gawin is ikabit na natin ang kanyang tangke para mapaandar natin ang kanyang motor. Ayos. A few minutes later. So ito na nga guys, nakabit na natin ang kanyang tangke. So paandarin na natin siya. Before natin on ang kanyang susi ay parinig ko sa inyo guys ang tunog ng kanyang makina nang hindi pa siya natin napalitan ng timing chain. Fix ko muna. O natin ang kanyang susi at paandarin na natin para sa pinali ng ating makina. Yun o, balik brand new na ang tunog ng kanyang makina. Napalitan natin ng bagong piston at napalitan na rin natin ng bagong timing chain. Balik brand new na ang tunog ng kanyang makina guys. Sana sa video ito ay nagdadiilan na rin kung sakaling maka-experience yung motor ng ganitong ingay o lagitik kalansing sa loob ng makina. Walang ibang sala rin kundi timing chain. Yun lang guys no, sa araw na to. Sana may natulong naman kayo. Sana akong video. Maraming salamat. At syempre, see you sa next video. Ride safe. God bless. At shout out sa tingin napakasipag ng mekaniko. Ayos.